Sa harap ng lahat ng aming kamag-anak, binura ng sarili kong ama ang pagkatao ng aking anak. Ang sabi niya, naghihintay pa rin siya sa kanyang unang apo habang karga-karga ko ang panganay niyang apo. Ang hiya, ang sakit, parang gusto ko na lang lamunin ng lupa. Sa loob ng 32 taon, ako ang laging umuunawa, ang nagsasakripisyo. Ako ang naging ilaw ng tahanan sa maraming paraan, pero para sa kapatid ko, ako ay isang anino lang. Isang balakid sa perpekto niyang buhay. Pero ang hindi niya alam, mayroon akong lihim na yaman. Hindi ito pera. Ito ang mga resibo ng bawat kasinungalingan niya. Ang alas ko laban sa kanya. Hindi ito simpleng ganti. Ito ay pagbawi ng aming dangal. At sisiguraduhin kong matatanggap niya ang leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Kung naranasan mo nang maramdaman na para kang estranghero sa sarili mong pamilya, i-like at i-share mo ang video na ito. At syempre, kwentuhan mo ako saan ka nanonood. Simulan na natin. Hawak ni Papa ang isang baso ng champagne, kumikinang ito sa ilalim ng hapon. Nakita ko ang mga luha ng saya sa kanyang mga mata habang itinataas niya ito para sa hindi pa isinisilang na anak ng kapatid kong si Mikaela. Ang problema, hindi ang emosyon niya. Hindi rin ang maganda niyang speech tungkol sa pagiging isang lolo. Ang problema ay ang 7 buwang gulang na sanggol na babae sa mga braso ko. Ang kanyang totoong unang apo, si Isabel, na hindi man lang niya nakilala. Ako si Sofia Reyes, 32 taong gulang. Nakatayo ako sa perpektong hardin ng kapatid ko sa isang mamahaling subdivision sa Alabang, pinapanood ang papa ko na bigkasin ang talumpating pinangarap kong marinig 7 buwan na ang nakalipas. Ang parehong ama na nagturo sa akin, magbike ang tumawag sa akin na munting prinsesa niya hanggang sa ipinanganak si Mikaela noong 5 taon ako. Pagkatapos noon, para na akong naging invisible. Nakatayo sa tabi ko ang asawa kong si Marco. Halos magkadikit na ang kanyang mga ngipin sa sobrang pagtitimpi. 8 taon na niyang pinapanood ang paboritismong ito. Pero iba ngayon. Ngayon, ang anak namin ang binubura sa harap mismo ng lahat. Si Mikaela naman, na nakasuot ng designer maternity dress na mas mahal pa sa 1 buwang upa namin panay, ang pasimpleng ngisi sa akin sa gitna ng kanyang mga pekeng luha. Alam na alam niya ang ginagawa niya. At doon na nga dumating ang sandaling bumago sa lahat. Humarap sa akin si Papa na may ngiting mapangmaliit na kilalang kilala ko. Itinaas niya ang kanyang baso at nagtanong ng malakas para marinig ng lahat, ikaw. Sofia, kailan mo naman ako bibigyan ng apo? Tumahimik ang buong hardin. Maging ang mga ibon parang tumigil sa pag-awit. Naramdaman ko ang kamay ni Marco sa akin, mahigpit ang hawak. At si Isabel parang sinadya ng tadhana, biglang nag-ingay at naibuga ang karot puri sa damit ko. Narinig ko ang mga mahihinang tawanan. Pwede akong manahimik. Ang dating Sofia, ngingiti lang at sasabihing malapit na o balang araw. Pero habang hawak ko ang anak ko, habang nararamdaman ko ang maliliit niyang daliri sa kamay ko, may biglang naputol sa loob ko. 32 taon ng pagiging mabuting anak at kapatid, lahat gumuho. Hindi naman laging ganito. Noong bata ako ang prinsesa ni Papa. Ako lang. Hanggang sa dumating si Mikaela. Mula noon nagbago ang lahat. Naaalala ko pa noong 16th birthday niya. Isang bagong kotse ang regalo sa kanya. Nakapark sa labas ng bahay, may malaking pulang ribbon. Ako, nung nag-16 ako, binigyan ako ni Papa ng isang Hallmark card. Ang sabi sa card, matutunan ko daw ang halaga ng pagtatrabaho. Iyon daw ang tunay na regalo. Ganoon din sa kolehiyo. Si Mikaela, sagot lahat ni Papa ang tuition niya sa isang mamahaling unibersidad. Walang utang, walang problema. Ako naman, kumuha ng student loans hanggang ngayon, binabayaran ko pa rin. Ang kasal niya parang eksena sa isang luxury magazine. Gumastos si Papa ng mahigit 2 milyong piso. Ang kasal namin ni Marco? Sa backyard lang, potluck ang handaan. Ang tawag ni Papa doon, charming at simple. Simple, iyon ang salitang laging nakakabit sa akin. Si Mikaela ang gintong anak, ang laging tama, ang laging bida, at ako ang anino niya. Ang kapatid na laging nandyan lang pero hindi talaga nakikita. Kaya noong gabing iyon sa hardin, habang pinupunasan ko ang mantsa ng karot sa damit ko,
Alam kong hindi na ito tungkol sa pera o mga material na bagay. Hindi na ito tungkol sa kotse o sa magarbong kasal. Ito ay tungkol sa pagkatao ng anak ko. 32 taon akong nanahimik. 32 taon akong umintindi. Akala ko iyon ang tama. Pero noong gabing iyon, habang tinitingnan ko ang anak ko na walang kamalay-malay at ang pamilya kong handang burahin siya para lang sa kasiyahan ng isa, doon ko napagtanto. Tapos na ang pagiging anino. Oras na para makita nila ako. Oras na para marinig nila ang boses ko. 10 buwan bago ang gabing iyon sa hardin, 3 buwan pa lang ang tiyan ko. Nasa BGC kami, nagla-lunch sa paborito niyang restaurant. Doon ko sinabi kay Mikaela na buntis ako. Masaya ako. Kinakabahan, pero masaya. Ang reaksyon niya perpekto. Nagsisigaw siya sa tuwa, niyakap ako ng mahigpit, umagos pa nga ang luha. Agad siyang nagboluntaryo na siya na ang magsasabi kay Papa. Alam na alam daw niya kung paano ito gagawing espesyal. Dapat, alam ko na noon pa. Hindi kailanman gumawa si Mikaela ng anumang bagay na hindi para sa kapakinabangan niya. Pagkatapos noon, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Mga family dinner na wala ako, laging may work conflicts daw ako na hindi ko naman naaalala na sinabi ko. Ang birthday ni Papa, inilipat ang petsa nang hindi ako sinasabihan. Pagkatapos na lang ako nakarating. Ang mga Sunday brunch sa country club ni Papa, naging Mikaela-only affairs. Sabi niya, masyado daw akong pagod sa pagbubuntis. Ang totoo? Isa itong masterclass sa pagmamanipula. Sinabi ni Mikaela sa mga kamag-anak namin na nahihirapan ako. Na ang pagbubuntis ko raw ay nagpapahirap sa akin makihalubilo. Na ako daw ang humingi ng space. Ipininta niya ang sarili niya bilang isang mapagmalasakit na kapatid. Isang kapatid na pilit akong isinasama habang iginagalang ang kagustuhan kong mapag-isa. Naaalala ko ang sinabi ni Tita Helen. Binulungan daw siya ni Mikaela. Nag-aalala daw si Mikaela sa mental state ko. Parang naninindig ang balahibo ko sa tuwing naaalala ko iyon. Nagsimula ang pagpaplano ng baby shower ko noong 5 buwan na ang tiyan ko. Si Mikaela pa rin ang nagpumilit na siya ang mag-organisa ng lahat. Regalo niya raw sa akin. Pinapakitaan niya ako ng screenshots kunwari, kinakausap niya ang mga kamag-anak ni Papa tungkol sa mga petsa. Pero walang formal na imbitasyon. Hindi dumating ang mga RSVP. Palaging busy si Papa sa mga iminumungkahing petsa. Ang mga tito namin, bigla ang business trips. Ang mga pinsan, may kids recital. Ang shower, panay ang postpone, panay ang reschedule. Si Mikaela naman panay ang dramatikong pagbubuntong hininga. Nangangako siyang aayusin. Laging may kasamang concerned sister act na dapat binigyan na siya ng Oscar. Nagsimula akong magkaroon ng hinala kay Mikaela, hindi ko lang maipaliwanag. Si Marco ang unang nakapansin. Mas matalas ang mata niya sa ganyan. Sofia, sabi niya minsan, bakit palaging may Botox appointment si Mikaela tuwing may updates tayo tungkol sa pagbubuntis mo kay Papa? O kaya, bakit palaging emergency work meeting niya tuwing dapat tayong bibisita kay Papa? Tama siya, palagi. At kapag tinatawagan daw si Papa sa akin, ang cellphone ni Mikaela daw ay conveniently dead. Hindi na siya makontak, pero patuloy pa rin ako. Patuloy pa rin akong umaasa na magbabago siya, na babalik ang dating kapatid ko, hanggang sa isang araw. 6 na linggo na si Isabel noon. Katatapos lang ng check-up niya sa pediatrician. Papauwi na kami. Daanan lang namin ang bahay ni Mikaela. Sige na nga, sabi ko sa sarili. Subukan ko ulit. Hindi siya nasa bahay, pero pinapasok ako ng kasambahay niya, si Manang Maria. Palagi akong gusto ni Manang Maria. Naaalala ko kasi ang mga pangalan ng mga anak niya. Doon ako naghintay sa kanyang home office. Napakasama ng tingin ko sa basurahan. Umaapaw. Dahil nga mabuting kapatid ako, naisip kong tulungan na lang siya. Kukunin ko na lang sana ang basura. Doon ko nakita. Nasa ibabaw mismo. Hindi masyadong gusot. Ang imbitasyon sa baby shower ni Isabel. Ang pinakauna. Ang personal kong inihatid kay Mikaela para ibigay kay Papa. May maliliit na pink footprints pa nga iyon. May litrato pa ng perpektong mukha ni Isabel. Pero hindi lang iisa. Nang hilahin ko ang isa, may nahanap akong isa pa sa ilalim. At isa pa.
Ang announcement sa ospital, ang imbitasyon sa binyag, pati ang mga professional photos na ipinadala ko para sa opisina ni Papa. Lahat. Naroon lahat. Itinapon parang basura. Ang ilan, nasa loob pa ng mga selyadong sobre. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang cellphone ko. Kinuhanan ko ng litrato lahat. Hindi ito pabaya, hindi ito pagkakamali. Ito ay sadyang kalkuladong pagbura sa aking anak sa buhay ng aming ama. Ito ay sadyang pagtatago. Ang pagtuklas sa mga imbitasyon niyon ang simula. Pero ang totoo, mas malalim pa ang panlilinlang ni Micaela. Mas malawak pa ang kanyang mga kasinungalingan. Naalala ko noong nag-barbecue kami ng pamilya. Biglang sinabi ni Derek, ang asawa ni Micaela, na ang galing daw ng asawa niya magbenta ng mga lumang alahas. Pambayad daw sa nursery nila. Pinakita pa niya sa akin ang mga litrato sa cellphone niya. Nagdilim ang paningin ko, kinilabutan ako. Agad kong nakilala ang Art Deco engagement ring ni Lola Rosa. Ang sing-sing na nagkakahalaga ng 1.7 milyong piso, Heidsis. Nakalista doon, bentahan niya lang daw ng FOS 170,000 piso. Ang koleksyon ng alahas ni Lola sa akin dapat mapupunta pagkapanganak ni Isabel. 23 piraso ng vintage at antique jewelry. Bawat isa may sariling kwento, may kahulugan. Pero sinabi ni Micaela kay Papa na ayaw ko raw ng mga luma. Modernong babae raw ako, hindi nagsuot ng vintage. Ako? Ang sumulat ng college thesis tungkol sa Art Deco jewelry? Pero hindi lang alahas. Ang mga recipe ni Lola Rosa ang kanyang catering business. Alam niyo ba, kaya hindi makapagluto si Micaela? Ni tubig nga, minsan nasusunog niya. Pero bumuo siya ng food blog. Ang tawag niya, Micaela's Modern Kitchen. Doon niya ipinost lahat ng recipe ni Lola. Sabi niya, sariling eksperimento niya daw. Ang nakakatawa, nung sinubukan niyang gawin ang sikat na leche flan ni Lola sa isang livestream, nag-collapse lang yon. Parang natunaw. At ang pinakamalala? Ang promotion ko sa trabaho. 5 taon kong pinaghirapan. Dapat ako na ang magiging senior manager. Pero biglang, may concerns daw sila sa commitment level ko. Biglang may nagbigay ng anonymous tip na plano ko daw maging stay-at-home mom. Ngayon ko lang naintindihan. Ang lahat ng ito kalkuladong plano ni Micaela. Gusto niya akong burahin. Hindi lang sa buhay ni Papa, kundi pati na rin sa sarili kong buhay. Ang pagtuklas sa mga imbitasyon sa basurahan, ang alahas ni Lola ang trabaho ko. Hindi na ako pwedeng manahimik. Hindi na ako pwedeng maging anino. Hindi ito para sa akin lang. Ito ay para kay Isabel. Ang asawa kong si Marco, siya ang una kong kakampi. Hindi na tayo magiging biktima, Sofia, sabi niya. Lalaban tayo, para kay Isabel. Tinawag namin itong oplan, hustisya para kay Isabel. Sabi ni Marco, masyado raw kaming dramatic. Pero paano ba naman hindi magiging dramatic? Binura ni Micaela ang sarili naming anak sa mundo ni Papa, naging daan si Marco. Ang pinsan niya, si Miguel, isang software engineer. Ang dami niyang natuklasan, deleted emails kung saan sinabi ni Micaela sa mga kamag-anak na ayaw ko daw sila sa baby shower ko. Mga messages sa boss ko noong buntis pa ako. May fake Instagram account pa nga si Micaela, nagpapanggap na ako. Nagpo-post daw ako kung gaano ako ka-exhausted at overwhelmed. Doon ko naintindihan. Pati ang promotion ko pinlano niya talaga. Hindi lang yon. May nakita si Miguel na nag-research si Micaela tungkol sa grandparents' rights sa Connecticut. Tungkol sa kung paano hindi makita ng lolo ang apo niya. Gaano katagal niya kayang itago si Isabel kay Papa. Ang pamilya ni Marco, sila ang aming lihim na yaman. Ang nanay niya, isang retired paralegal, tinulungan kaming ayusin ang lahat ng ebidensya. Ang kapatid niya, si Rosa, isang social media manager, gumawa ng digital presentation. At si Marco, kapatid niya rin, isang security expert, siya ang tumulong sa CCTV footage. Lahat ng Ortiz galit na galit sa ginawa ni Micaela. Ang pinakamalakas na ebidensya, ang video ni Isabel. Sabi niya ang unang salita niya, Lolo, napanood ko yon. Napanood ng nanay ni Marco. Napanood ng therapist ko. Maging ang kahera sa grocery, napaiyak. Ang relasyon ni Papa sa kanyang unang apo, 7 buwan ng firsts na hindi na mababawi.
Nag-ensayo kami ng paulit-ulit. Si Pinsan Patricia, nagpapanggap na si Mikaela. Si Tito Tony, si Papa. Kailangan, bulletproof ang aming presentasyon. Walang lusot. Ang huling barahan namin? Ang baro ng binyag ni Lola Rosa. Gawa pa noong 1935. Sabi ni Mikaela na wala raw sa baha. Pero nasa akin. Maingat kong iningatan. Hinihintay si Isabel. Ito ang isusuot niya sa party. Isang paalala ng pamana na tinangkang nakawin ni Mikaela. Kung maglulusot pa rin si Mikaela, kung hindi maniwala si Papa, may backup plan kami. Ipopost lahat sa online, lahat ng ebidensya. Alam ni Mikaela na mahalaga sa kanya ang online reputation niya. Ito ang aming insurance. Dumating ang umaga ng party, makulimlim at maalinsangan. Parang ang kalikasan mismo naghahanda sa isang malaking drama. 3 beses akong tinext ni Mikaela. Puro matatamis na salita. Gusto niya akong nandoon para makita kung paano pagmamasdan ni Papa ang pagbubuntis niya habang baliwala ang aking anak. Ang hindi niya alam, may 47 pang ibang tao ang paparating. Sila ang mga susuporta sa akin at kay Isabel. Lihim silang sinabihan ni Pinsan Patricia sa kanyang mga tawag hating gabi. Ang party tipikal na Mikaela. Pink at gold lahat. May candy bar na mas mahal pa sa isang buwang grocery ng karamihan. May professional photographer, may videographer pa nga. Para kuhanan ng sa tingin niya ay magiging perpekto niyang araw. Ang irony hindi ko mapigilang mapangiti. Sabi ni Marco, hingin daw namin ang kopya mamaya. Pagkatapos tanungin ni Papa kung kailan daw ang turn ko at sinabi ko ang linyang pinagpraktisan ko 7 buwan na ang nakakaraan ang katahimikan, nakakabingi. Sinubukan ni Mikaela sirain ang tensyon. Tumawa siya, malakas at pilit. Sabi pa niya, nagbibiro lang daw ako. Alam daw ng lahat na childless by choice ako. Na nakatutok lang ako sa career. Ang paglalantad tungkol sa food blog iyon ang sumunod. Nagplay sa screen ang video ni Lola, ang kanyang mainit na boses, puno ng pagmamahal. Ipinapaliwanag niya kung paano niya gustong ibahagi ang kanyang mga recipe sa aming dalawa, sa kanyang mga apo, para ituloy ang kanyang legasiya ng may pagmamahal. Tapos lumabas ang side-by-side comparison ni Miguel. Ang mga blog posts ni Mikaela, word for word na kinopya, pati ang mga maliit na notes ni Lola, tungkol sa pag-adjust sa altitude o humidity. May isang tao sa crowd, isa sa mga mommy blogger friends ni Mikaela. Tumawa talaga siya nang lumabas ang video ng mudslide cake disaster. Tapos, bigla siyang nagseryoso. Pero huli na ang lahat. Nagsimula na ring magtawanan ng iba. Naaalala nila ang lahat ng failures ni Mikaela sa kusina. Habang ipinagmamalaki niya na siya raw ang nag-develop ng mga recipe. Ang babaeng hindi makagawa ng instant mac and cheese, nagpapanggap na culinary genius. Ang huling tangka ni Mikaela para makontrol ang sitwasyon, ang ipahayag na manganganak na siya. Biglaan. Dramatiko, hawak-hawak ang tiyan niya. Pero lumapit si Tita Helen. 30 taon siyang obstetrics nurse. Tiningnan lang niya si Mikaela. Tapos inihayag niya sa lahat na si Mikaela ay 7 buwan pa lang nabuntis at wala siyang anumang senyales ng distress, maliban sa hiya. Sinabi ni Tita Helen na umupo na lang si Mikaela. Tigilan na raw niya ang pagpapalala ng sitwasyon. Doon na nagsalita si Papa, ang boses niya tahimik, kontrolado, at talagang nakakatakot. Tinatanong niya si Mikaela isang simpleng tanong. Bakit? Ang sagot ni Mikaela doon lumabas ang lahat. Sabi niya, laging ako raw ang paborito ni Papa. Bago daw siya ipinanganak, 5 daw akong taong naging nag-iisa. Hindi daw fair iyon. Nakatayo siya doon. Nahuli sa 47 kasinungalingan. Pero, pinipilit pa rin niyang gawing biktima ang sarili niya. Sabi niya, mas maganda daw ako, mas matalino. Mas mahal daw ako ni Lola. Lahat daw, madali sa akin. Habang siya kailangan daw niyang paghirapan ng atensyon. Ang reaksyon ng mga tao? Malakas. Nakita nila ako na nagtatrabaho ng 3 trabaho para makatapos ng kolehiyo. Habang si Mikaela, free ride. Nakita nila ako na inalagaan si Lola sa huling mga buwan niya. Habang si Mikaela, busy sa kanyang influencer parties. Alam nila ang totoo. Nagseseryoso ka ba? Sigaw ng isa.
malakas. Nahanap ni Derek ang kanyang boses. Tinanong niya tungkol sa mga alahas. Sinubukan ni Micaela sabihin na inililigtas niya lang iyon para sa magiging anak nila. Pero naipakita na ni Rosa ang online listing sa cellphone niya. Ang mga petsa. Ipinapakita na matagal nang nagbebenta si Micaela bago pa siya mabuntis. Ang mukha ni Derek mula sa pagkalito naging sakit, tapos galit. Sa loob ng 3 segundo, tinanong niya si Micaela. Ano pa ang ipinagkaila mo? Tanong ni Derek, malakas. Ang katahimikan ni Micaela nakakabingi. Naglabasan ang mga dating kliyente ng catering. 3 sa kanila, nandoon sa party. Inimbitahan ni Micaela para sa networking. Gusto nilang malaman kung totoo bang ninakaw ang mga recipe. Nang malaman nila ang katotohanan, agad na tumawag ang isa sa kanyang abogado. Ang isa naman, nag-announce na kanselado na ang kontrata nila. Effective agad. Ang pangatlo, isang kaibigan ni Lola Rosa, umiyak at humingi ng tawad sa akin. Dahan-dahang lumapit si Papa sa akin, para bang natatakot na baka tumakbo ako. Humingi siya ng pahintulot na kargahin si Isabel. At nang ilagay ko si Isabel sa kanyang mga braso agad, nitong hinawakan ang ilong niya at tumawa. Doon na siya tuluyang bumagsak. Ang dating Marina na 6 na talampakan ang taas, umiiyak ng walang pigil, habang hawak ang kanyang apo sa unang pagkakataon. Bulong niya, mga paghingi ng tawad sa buhok ni Isabel. Nangako siyang babawi. Ikinuwento niya ang lahat ng gagawin nila ng magkasama. Ang photographer, salamat sa kanyang profesionalismo, kinuhanan ang bawat segundo. Nagsimula nang umalis ang mga kaibigan ni Micaela. Tahimik nilang kinuha ang kanilang mga gamit. Lumabas. Ang mga mommy blogger followers niya nagla-live stream ng lahat. At ang mga komento brutal, may nakagawa na ng hashtag Micaela Meltdown. Ang kanyang pinaghirapang imahe nagkakawasak sa real time. Ibin-broadcast sa libu-libong tao na akala niya ay perpektong kapatid, anak at magiging ina. Ang bingo card ni Patricia puno na. Lahat ng hula naming palusot ni Micaela, nasabi niya. At may dagdag pa, sabi niya, dahil daw 5 buwan na ang nakalipas mula nang maging public unmasking ang baby celebration ni Micaela. Nagdiwang si Isabel ng kanyang unang kaarawan. Lahat ng miyembro ng pamilya nandoon. Pati ang ilan na hindi namin nakita ng matagal. Dumating sila para personal na humingi ng tawad dahil naniwala sila sa kasinungalingan ni Micaela. Si Papa dumating ng 3 oras ng maaga para tumulong sa setup. Suot niya ang t-shirt na may nakasulat na Lolo's Girl at may litrato ni Isabel. Nag-order pa nga siya para sa buong pamilya. Medyo mabilis. Nagbabago ang tono para ilarawan ang kasalukuyang sitwasyon ni Micaela. Si Micaela, nanganak 2 linggo pagkatapos ng disaster party. Stress-induced early labor. Pero maayos naman silang dalawa. Si Derek, nag-file ng divorce kinabukasan ng kapanganakan. Nalaman niya kasi na nagbukas si Micaela ng credit card sa pangalan niya at nagpatong ng 3.5 milyong piso kelagas na utang. Si Derek ang nakakuha ng full custody. Si Micaela supervised visitation lang. Sabi ni Derek, ayaw niyang lumaki ang anak niya na iniisip na okay lang ang pagsisinungaling. Ang pagbawi sa mga alahas kahanga-hanga. Nang kumalat ang balita sa vintage jewelry community, ang mga dealers na nakabili, nakipag-ugnayan para isauli ang mga ito. Karamihan, ibinenta pabalik sa amin sa presyo na ibinayad nila kay Micaela. Tinanggap nila ang lugi. Hindi sila gusto kumita mula sa pagnanakaw. Nasa safety deposit box na ngayon ang kumpletong koleksyon ni Lola Rosa. Naghihintay kina Isabel at sa magiging mga pinsan niya para maging sapat ang edad nila na ma-appreciate ito. Ang blog ni Micaela tuluyang bumagsak. Ang mga cooking disaster videos niya naging viral. Isang compilation. Ang tawag, How Not to Cook Your Lola's Recipes. Ang Food Network pa nga nakipag-ugnayan sa akin. Gusto nila akong kumuha ng show tungkol sa authentic family recipes at kanilang mga kwento. Oo, sabi ko. Ang pilot episode, dedikado kay Lola Rosa. Sinubukan ni Micaela na mag-claim ng defamation, pero ang katotohanan iyon ang pinakamagandang depensa at may dokumento kami ng lahat. Ang catering business umuunlad. Pinanatili ko ang day job ko, pero pinapatakbo ko ang business tuwing gabi at weekends kasama ang tulong ni Marco.
Nag-hire pa kami ng 2 sa mga dating empleyado ni Lola. Nag-retire na sila noon, pero bumalik lang para kontrahin si Michaela. Ang signature dish namin ngayon, ang honest apple pie. Ang tagline, authentic family recipes. Nakikita ni Michaela ang van namin sa paligid ng bayan. Laging paalala ng mga nawala sa kanya. Si Papa at Isabel hindi na mapaghihiwalay. Sinusundo niya si Isabel tuwing Martes at Huwebes para sa adventures. Park o library lang naman iyon. Pero para sa kanya, parang Disney World na. Dokumentado niya ang lahat. Binabawi ang nawalang panahon. May private Instagram pa nga siya para sa pamilya, para subaybayan ang paglaki ni Isabel. Hindi imbitado si Michaela. Ang dynamics ng pamilya tuluyan nang nagbago. Si Patricia at ako naging malapit na magkaibigan. Si Tito Tony humingi ng tawad sa publiko noong Thanksgiving. Pati si Tita Helen, na laging paborito si Michaela, inamin na sinadya niyang maging bulag sa mga red flags. Ang mga family meetings dati umiikot kay Michaela. Ngayon, sa bahay na namin, si Isabel ang unofficial mascot. Si Michaela, nakatira sa isang maliit na apartment sa kabilang dulo ng bayan. Nagtatrabaho siya sa isang marketing firm na hindi siya ginugol bago mag-hire. Pero ngayon, sigurado akong nag-google na nila siya. Napanatili niya ang trabaho, pero nawala ang respeto. Ang social media presence niya ghost town na. Blacklisted siya ng mga mommy blogger. Pinaresign siya ng mga charity boards. Binawi ng country club ang membership niya pagkatapos malaman ng publiko ang pagnanakaw niya ng mail. Dinadala ni Derek ang anak nila para makilala ang pinsan niya. Isang napakabait na bata. Hindi man lang kamukha ni Michaela. Nagmana sa mabait na mata at tunay na ngiti ni Derek. Si Derek at Marco naging magkaibigan. Binubuo ang ugnayan ng mga pinsan. Sa kabila ng lahat, ang legal consequences, civil cases lang, hindi kriminal, pero may banta pa rin. Kailangan ni Michaela bayaran ng restitution para sa alahas. Isauli ang pera mula sa ninakaw na recipe at bayaran ako para sa nawalang catering contracts. Naubos ang savings niya, ang kita niya sa blog. Pati ang secret account na akala niya walang nakakaalam. Hindi namin sinabi kung paano namin nalaman yon. Si Aling Nena. Nakita niya si Michaela sa ATM ng bangko. Nabanggit lang niya casually. Ang relasyon ko kay Papa ganap na nagbago. Umamin siya sa therapy na mas pinaboran niya si Michaela. Kasi daw, mas mukhang kailangan siya ni Michaela. Samantalang ako, laging independent. Hindi niya naintindihan na ang independence ko, survival mechanism yon, hindi choice. Ngayon, tinitext niya ako tuwing umaga. 2 beses sa isang linggo kung maghapunan. At kinukwento niya sa lahat ang kanyang matalinong anak at perpektong 32 taon ang inabot. Pero sa wakas may papa na ako. Ang papa na laging gusto ko. Ang pinakamasarap na sandali? Noong nakaraang linggo sa grocery store, nandoon si Michaela, kasama ang anak niya. At si Isabel tumawag ng Lolo. Nang makita niya ang isang lalaki na kamukha ni Papa, bumagsak ang mukha ni Michaela. Na-realize niya na laging kinukwento ni Isabel ang kanyang lolo, na parte na siya ng buhay niya, na ang bond na tinangka ni Michaela na pigilan ay hindi na pwedeng sirain. Iniwan niya ang kanyang grocery cart, lumabas. Ang kahera nagtanong kung kilala ko raw siya. Oo, sabi ko. Dati kilala ko siya. Ang extended family pinag-uusapan pa rin ang party. Naging alamat na. Ikinukwento sa bawat gathering. Ang anak ni Patricia, isinulat ang college essay niya tungkol doon. Ang title, The Day My Family Learned About Consequences. Nakapasok siya sa lahat ng school na in-applyan niya. Ang bingo card, naka-frame at nakasabit sa kusina ni Patricia. Ang mga failed cooking videos ni Michaela, pinapa-play sa family gatherings kapag gusto naming tumawa. Si Isabel, nagsisimula ng maglakad ngayon. Malakas ang loob, naaalala ko ang sarili ko sa kanya. 6 na salita ang malinaw niyang sinasabi. Mama, Dada, Lolo, Dog, No. At ang kakaiba, Juice. Siya ang ilaw ng napakaraming buhay. Ang maliit na batang ito, na halos hindi naging parte ng mundo ng kanyang pamilya. Bawat milestone niya, ipinagdiriwang ng 2 dosenang tao.
na halos hindi nila nakita lahat dahil sa inggit ng isang tao. 5 buwan na ang lumipas. Ang pamilya nagbago na ng tuluyan. Ang relasyon ko kay Papa, malalim na. Sa wakas, may Papa na ako. Ang Papa na laging gusto ko. Noong nakaraang linggo sa grocery store, nandoon si Mikaela, kasama ang anak niya, at si Isabel nakita ang isang lalaking kamukha ni Papa. Sumigaw siya, "Lolo!" Bumagsak ang mukha ni Mikaela. Ang bond na sinubukan niyang burahin, ngayon hindi na masisira. Iniwan niya ang cart niya. Umalis. Ang kahera nagtanong kung kilala ko raw siya. Sabi ko, "Oo, dati kilala ko siya." Si Isabel, ang liwanag ng napakaraming buhay. Ang maliit na batang ito na halos hindi nakilala. Ngayon, siya ang sentro ng aming mundo. Ang bawat milestone niya ipinagdiriwang ng lahat. Walang makakahadlang.